Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming salamat po. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, maraming salamat sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, grabe, ang dami hindi nakasubscribe sa akin. Please subscribe my YouTube channel. At tapos, maraming nakasubscribe sa akin tapos maraming hindi nakasubscribe tapos nanonood naman. So, parang awa nyo naman, subscribe nyo. Please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hola! At ngayon pag-uusapan natin ang aking first prediction sa Miss Universe 2023. Sino nga ba ang uuwing luhaan at uuwing ligwak? O, diba? O kaya may may ngiting tagumpay. O, mga ganong leveling sa aking prediction ngayon. Ang basis natin, syempre yung ating ang Miss Universe ay gaganapin sa El Salvador sa November 18 at meron na tayong 60 confirmed candidate. Almost 60 confirmed candidates sa ating Miss Universe 2023. At ngayon yung basis ko kung ano A, B, C. Ganon. Nakakaloka. A, B, C. A stands for aura, B for beauty, and C communication skills. Yun lang yung basis ko. Wala akong advocacy, walang whatsoever, basta mga ganun. Saka na yung basta ang aking first prediction, yun lang muna yung basis ko. Aura, beauty, and communication skills. Punta na tayo sa aking number 15. 15, South Korea, Soyun Kim. Napanood ko yung national pageant niya. Nandun ako sa ano ba tawag dito? Okay lang. Okay lang yung performance mo, pero nakikita ko kasi yung aura niya is captivating. Talagang ang lakas ng dating ni Miss Korea ngayon, si Soyun Kim. Ang kanyang beauty ay hindi rin after Miss Universe Korea 2007, siya na ang pinakamagandang representative ng Korea sa Miss Universe. Kaya pak na pak at kaya pinasok ko siya sa aking top 15 ay ang ganda din ang kanyang communication skills. Kaya nilagay ko siya sa aking number 15. Number 14 on my list. Nakakaloka. Miss Universe Bahrain. Lou Jane Yacob or whatsoever. Yacob o Yocob o whatsoever kung anong mga tamang pronunciation ng pangalan niya. When it comes kasi sa aura, meron naman. Hindi naman siya nagpapahuli. Maganda talaga siya. Yun nga lang, maliit siya. Pero maganda siya. Ang basis natin ngayon is aura, beauty, and comm skills. Maganda yung lola ninyo. Maganda ang Miss Bahrain. At hindi pwedeng ligwakin siya sa kompetisyon kung ganito lang naman ang basis. Communication skills, very check. Nakita naman ninyo ang Miss Universe Bahrain. Nakakaloka when it comes sa sagutan. Itong si Lou Jane Yacob. My number 13 on my list, pero Camila Escriben. Kung aura ang pag-uusapan, nag-uumapa. Walang problema. Beauty, maganda din naman. Pero hindi naman spectacular yung kagandahan niya. Normal lang na Latina when it comes sa beauty. Then, ang kanyang communication skills, yung mga interview niya in English, okay naman. Kumbaga, hindi naman pahuhuli. Pero doon sa mga iba niyang interview, hindi ko naman alam at hindi ko naman maintindihan. So, yung basis ko lang is, nilagay ko lang muna siya. Briony Govinder, o ano ba nung exoin na nung pangalan niya, basta ganun yung pagkabasa ko. Intindihan na lang ninyo. Siya ang first runner-up sa Miss South Africa 2023 at syempre si Natasha Joubert nga ang nanalo doon sa Miss South Africa. Kung aura ang pag-uusapan, medyo hindi masyadong bongga, pero ang kanyang beauty ay pak na pak din at saka lalong-lalo na ang kanyang communication skills. My number 11 on my list is Miss Nicaragua, Shanice Palacios.
syempre nakita naman natin at very nag-trending talaga itong si Miss Nicaragua na kabog din naman at bonggang-bongga din naman talaga yung yung kanyang ano ba tawag dito? Yung kanyang performance doon sa Miss Universe Nicaragua. Puntahan natin ang aura, galing siya sa Miss World. Kabog din naman talaga, lalong-lalo na ngayon. Talagang lumalabas ng aura niya when it comes talaga nung magpasarela siya. Punta naman tayo sa beauty. Beauty, so-so lang din. Hindi siya yung typical na Latina na bonggang-bongga. Sakto lang, pero may ganda. And communication skills, may nung in-interview siya ng English, natuwa naman talaga ako. Kasi marunong din siya mag-English, marunong din siya magsalita, marunong din siya kung paano niya i-depend yung mga sarili niya sa mga tanong. Kaya nilagay ko siya sa aking number 11. Punta na tayo guys sa aking number 10 on my list. Punta na tayo sa aking top 10. My number 10 on my list is Miss Venezuela, Diana Silva. Wala tayong problema doon sa beauty. Kahit constructive, kahit construction ang kanyang beauty, maganda naman. At lalong-lalo na yung aura when it comes sa mga galawan talaga ng lola mo, bonggang-bongga. Communication skills, matalino ito. Talagang naging top 8 siya sa Miss Earth 2018 at talagang kabog din naman. Pero hindi siya umabot sa top 4. So ngayon, isa siyang artista at kung ano pang ginagawa niya sa buhay. Itong si Miss Diana Silva, talagang pak na ngayon ang kanyang communication skills. So, abangan po natin talaga ng bonggang-bongga. Pero so far, number 10 siya sa aking listahan. My number 9 on my list, Colombia, Camila Avila. Nandun ako sa fact niya, kung aurahan lang naman ang kabog talaga ito. Kung beauty, kabog din naman. Kung communication skills, kabog din naman. Pero nandun po ako sa punto na hindi magkukorona ang Miss Universe so far ng may asawa. Nararamdaman ko yon. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 9. My number 8 on my list, Puerto Rico, Carla Gilfo. Oh, di ba? Si Carla Gilfo galing ng Miss Supranational First Runner-Up 2021. Miss Supranational 2021 First Runner-Up. Bongga. Aura lang naman ang labanan, pak na pak. Beauty, pak din. Pero hindi masyadong bongga, sakto lang naman. Pero when it comes to communication skills, panalo. Kaya nilagay ko ito si number 8 si Puerto Rico. O, di ba? Number 7, another Latina, Mexico, Melissa Flores. Galing si Melissa Flores ng Miss Earth 2018, Miss Earth Fire 2018. Kumbaga, yung aura, walang problema. Pero, ikumpara ko yung picture na dati at saka picture niya ngayon, napakalayo. Apakaganda niya talaga dati. Kung aura ang pag-uusapan, pak na pak, kabog, lalo na sa performance. Kung beauty ang pag-uusapan, yun na nga. Mas maganda siya before kaysa ngayon. Pero communication skills, pak na pak, panalo, bongga. Kaya nilagay ko sa Mexico sa number 7. My number 6 on my list. Nang ko dito, nalungkot ako kasi number 6 lang ang inabot niya. Pero feeling ko aangat siya pag bonggang-bongga pa siya. India, Sweta Sharda. Kabog talaga. When it comes sa aura talaga, pak na pak. Ang ganda talaga ng ang charisma niya when it comes sa stage kasi magaling din to sa mga technical aspect. Kung beauty ang pag-usapan, very relatable kayo kasi kamukha niya talaga si Miss Penelope Cruz, ang Hollywood actress natin ni Miss Sweta Sharda. Communication skill, no doubt, one of the best speaker dito sa competition, ang India. Kaya yun, hanggang top 6 lang muna siya kasi mukhang may aangat pa sa kanya sa top 5. Eto na guys ang aking top 5 sa aking first and hot prediction for Miss Universe 2023. O, di ba? My number 5, Thailand, Antonia Percy. Aura, wala problema. Bongga talaga yung aurahan ni Antonia. Then, beauty. Obviously naman, maganda ang lola ninyo. Yun nga lang, medyo nagbe-blend siya sa mga Latina eksena, pero maganda pa rin si Antonia Purcell. When it comes to communication skills, doon tayo maliligwak. Gusto ko sanang ibaba siya sa top 10 lang siya, pero mayroon pa rin damdamin ko na kakabog talaga itong si Miss Antonia Purcell sa Miss Universe Beauty Pageant. I know talaga nakakabog talaga siya at hindi siya pababayaan ng kanyang team. Kaya nilagay ko siya muna
So far, sa number 5, Thailand, Antonia Persil. My number 4 on my list, Miss Universe France, Diane Leary. Ano ba? Leary, ayun. Si Miss Diane Leary, actually, last year pa dapat doon nag-compete. Pero hindi siya nag-join kasi hindi daw siya ready. So, syempre, irespeto natin yun. Mas maganda nga yun na alam mo na hindi ka ready kaysa sabak ka lang ng sabak sa competition. Kung aura ang pag-uusapan, kabog, bongga, panalo, pasabog. Kung beauty ang pag-uusapan, my gosh, talagang beauty of Miss France, kabog na kabog na kabog. Gusto ko yung beauty niya, yung super sophisticated, mga ganung level. Tapos yung kanyang communication skills, nag-uumapaw na bonggang-bongga at pinaghandaan niya. Although maraming nagsasabi na hindi naman magaling when it comes sa speaking skills, pero ako nagagalingan ako. Depende lang siguro sa pakikinig kung relatable siya. Every time kasi na magsalita siya, when it comes sa English, pag ini-interview siya, nakaka-relate ako sa kanya. Kaya ipinasok ko siya sa aking number 4. My number 3 on my list, maloloka kayo, isang Latina, the Dominican Republic, Mariana Zauning. To be honest, kung aura ang pag-uusapan, oh wow, va-va-voom. Ganun siya kaganda. Beauty, yes. Super upgrade siya when it comes sa beauty last year. O, diba? Sa mas bongga siya, mas bongga yung kanyang beauty ngayon ng Dominican Republic kaysa sa last year. Pero communication skills, palagay ko angat yung communication skills ng last year's, maganda din yung kanyang advocacy, pero wala naman dito sa category na to ang advocacy. So, com skills, pasok din to. Isa din siya sa mga matatalinong contestant at isa din siya sa matatalinong Latina. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3. My number 2 in my list. I'm so sorry, nilagay ko lang siya sa aking number 2 kasi so far, so good. So far, okay naman. My number 2 on my list, the Philippines. Michelle Marquez D. When it comes sa aura, hindi na natin pag-uusapan yun. I know the capability of Michelle Marquez D. Wala siyang ginagawa sa stage. Talagang aura kung aura, pack na pack. When it comes sa beauty, doon tayo medyo mahina so sa mga kandidata kasi nagjojosahan talaga yung mga kahit mga construction worker, kinonstruct ng mga engineer, yung mga Latina beauties natin dito, mas maganda pa rin talaga sila sa totoo lang. Pero hindi ko naman pwedeng ipagkaila na maganda din naman si Michelle D. Yung kanyang ganda ay very oriental at talagang pack na pack at kakabog ang ganitong beauty sa Miss Universe. Ang communication skills, no problem. Kakabog si Michelle D when it comes sa talakan. Kaya nilagay ko siya sa aking number 2. Sino kaya ang aking number 1? Indonesia nga ba? Di kayo nagkakamali. Charot lang. Nagkakamali kayo kasi ang aking number 1 sa listahan so far sa aking first prediction na ang category ay Aura, Beauty, and Communication Skills, Canada, Madison Kivaltin, or whatsoever man kung ano apelyido niya. Pero number 1 ko si Canada. Gusto ko siyang maging winner. Gusto ko siyang maging winner so far. Kung aura ang pag-uusapan, panalo na siya. Para sa akin, siya ang pinakamagandang mukha so far sa Miss Universe, sa Miss Universe candidate. Then, yun nga, beauty, pinakamagandang mukha. Communication skills, magaling dito magsalita. Magaling sumagot sa mga tanungan. Talagang kabog na kabog. Kaya, nilagay ko lang talaga siya sa aking number 1, si Miss Canada. Kasi, so far, sa mga nakikita ko, sa mga nakikilala ko, si Miss Canada yung champion. Si Miss, so far sa estado ngayon, sa araw na ito, malay mo bukas, iba na. Pero so far, for me, si Miss Canada yung pang Miss Universe, yung complete package. Kaya ganun. Alalahanin nyo, ang category po, aura, beauty, and communication skills. Huwag kayong makipag-argument sa akin sa comment section na kasi hodang may pa-advocacy. Hindi po kasali ang advocacy sa category ko sa first hot prediction ko dito sa Miss Universe 2023. There you go, guys. Kayo, sino ang angat or top 5 sa inyo when it comes to aura, beauty,
and communication skills. Comment down below lang kayo. Pag-usapan natin ng bonggang-bongga yan kung sino ang mga bet ninyo. Maraming salamat po. This has been Gazel Ortega. Hanggang sa muli nating prediction next week. Iba na naman yung kategory ko ng aking prediction. Kaya maraming salamat sa support. Paalam!